tayo pong lahat ay sumamba sa ating Panginoon. Ang tinig mo, ang aking hanap-hanap sa gitna ng bawat takot at paghihirap. Panginoon, aming pagkukulang, katapatan mo, O Diyos, laging laan. Sa puso at damdamin, ika'y mananatili, walang hanggan ang alay mo, pag-ibig. Ako'y natagpuan ng iyong pag-ibig na dakila. Doon sa krus, ako'y iyong pinalaya. Jesus, ako'y aawit nang walang hanggang pagpupuri. Ang puso ko'y sa'yo Panginoon, ikaw ang kaagapan. Angkinin po natin ito. Kabutihan mo sa akin di nagkukulang. Panginoon, ikaw lang ang kailangan. Magpakailanman sa'yo ako'y mananahan. Sa puso at damdamin, ika'y mananatili, walang hanggan ang alay mo, pag-ibig. Ako'y natagpuan ng iyong pag-ibig na dakila. Doon sa krus, ako'y iyong pinalaya. Jesus, ako'y aawit nang walang hanggang pagpupuri. Ang puso ko'y sa'yo. Ako'y natagpuan ng iyong pag-ibig na dakila. Doon sa krus, ako'y iyong pinalaya. Jesus, ako'y aawit nang walang hanggang pagpupuri. Ang puso ko'y sa'yo. Iaalay. O hangat ka namin, O aming Diyos. Hangad ko lang ay mamalagi sa presensya mo. Natagpuan, ako'y binago ng pag-ibig mo. Hangad ko lang ay mamalagi sa presensya mo. Luwalhatiin ang pangalan mo. Hangad ko'y ikaw, hangad ko lang ay mamalagi sa presensya mo. Natagpuan, ako'y binago ng pag-ibig mo. Hangad ko lang ay mamalagi sa presensya
pangalan ng aming Panginoong Hesus. Luwalhati sa pagkilos ng banal na Espiritu sa aming buhay. Sa Panginoon po, lahat ay posible. Sa iyo lahat ay magagawa, lahat makakaya, kalakasan ko ikaw. Walang imposible, sa iyo aking nakita. Taglay mong pag-asa, ako ay nagtitiwala. Walang imposible. Isa pa! Sa iyo lahat ay magagawa, lahat makakaya, kalakasan ko ikaw. Walang imposible, sa iyo aking nakita. Taglay mong pag-asa, ako ay magtitiwala. Walang imposible. Walang imposible. Hindi aasa sa nakikita, hindi aasa sa nadarama. Ikaw lang ang lagi kong kasama. Alam ko na lahat ay magkakaya. Sa iyo Lahat ay magagawa, lahat makakaya, kalakasan ko ikaw. Walang imposible, sa iyo aking nakita. Taglay mong pag-asa, ako ay magtitiwala. Walang imposible. Walang imposible. hindi aasa sa nakikita, hindi aasa sa nadarama. Ikaw lang ang lagi kong kasama. Alam ko na lahat ay makakaya. Sa Sa'yo lahat ay magagawa, lahat makakaya, kalakasan ko ikaw. Walang imposible, sa'yo aking nakita. Taglay mong pag-asa, ako ay nagtitiwala. Walang imposible. Kay Jesus ang tiwala ko. 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 Sa iyo lahat ay magagawa, Lahat makakaya, kalakasan ko ikaw. Walang imposible, sa iyo aking nakita. Taglay mong pag-asa, ako ay magtitiwala.
walang imposible. Kay Jesus, kay Jesus, kay Jesus ang tiwala ko. Kay Jesus, kay Jesus, kay Jesus ang tiwala ko. Kay Jesus, kay Jesus, kay Jesus ang tiwala ko. Kay Jesus, kay Jesus, kay Jesus ang tiwala ko. Kay Jesus, kay Jesus, kay Jesus, kay Jesus ang tiwala ko. Walang imposible. Kay Jesus, kay Jesus, kay Jesus ang tiwala ko. Hallelujah! Yes, Lord! Salamat po, Panginoon, at inililipat na po namin ang aming pagtitiwala sa inyo. Wala po kaming masasabi na sagana sa aming sarili, kundi sagana mula sa inyo. Sagana po kayo sa kalakasan, sa biyaya, sa pag-asa, sa kapayapaan. Sagana po sa inyo, Panginoon. Huwag lang po kaming malilimitahan. Huwag lang po namin tignan ang kalagayan ng aming mga bulsa, kundi lakaran namin ang aming pananampalataya. Lakaran namin ang aming pagkakatawag sa iyo. Lakaran namin, Panginoon, ang direksyon na kung saan mo kami dinadala. Lakaran namin, Panginoon, maging ang pamilya na binigay niyo sa amin, ang aming mga kapitbahay. Hayaan po ninyo, Panginoon, na maging intentional sa amin ang iparanas sa kanila ang iyong pagmamahal. Salamat po, Panginoon, sa panahon ngayon na ang aming mga pag-asa ay parang ilaw ng kandilang umaandap-andap. Sa iyo, Panginoon, ang liwanag ay hindi natatapos o nauubos. Salamat po, Panginoon. Patuloy po ninyong buhayin ng pag-asa sa aming mga puso. Hallelujah. Ikaw ang aming buhay na pag-asa. Kay lawak ng buwan sa pagitan natin, di maabot ang taas ng mundo. Sa kabiguan, tumingin sa langit, binigkas ko ang pangalan mo. Sa kadiliman, iyong kabutihan, pinawi ang anino na. Aking kaluluwa, ganap na ang iyong gawa. Jesus, ikaw ang pag-asa ko. Kahanga-hanga, iyong habag at tawa, nag-uumapaw pusong ito. Diyos ay nanaog mula sa langit. Inako niya ang kasalanan ko. Ako'y pinatawad, krusang nagayag. Ako'y iyong Panginoon. Sa piling mo, Jesus, ako'y sumasamo. Jesus, ikaw ang pag-asa ko. Hallelujah, purihin ang nagligtas. Hallelujah, kamatay ay nagwakas.
posible dahil ikaw ang sumasama sa amin. Salamat po, Panginoon, sa amin pong pagsama-samang pagsamba, pagpuri sa iyo. Nawa ito po ay isang masamyong handog sa iyong harapan, aming Diyos Ama. Sinasamba ka namin, o aming Diyos. O sinasamba namin ang Diyos na siyang tumawag sa amin. Ang Diyos na nagbibigay sa amin ng kalakasan. Ang Diyos na nagpapala sa amin. O purihin ka, o aming Diyos. Karapat dapat kang tumanggap ng lahat ng mapuring pagsamba. O tinataas namin sa iyo, Panginoon, lahat ng aming mga kabalisuhan, lahat ng aming mga alalahanin, lahat ng aming mga utang, lahat, Panginoon, ng kabigatan, ay amin pong inaalay lahat sa iyo. Pawiin mo ang mga pusong nalulungkot, mga puso na nahihina, mga katawan na may karamdaman, ay bibigyan mo ng kalakasan, o aming Diyos. O purihin ang iyong dakilang pangalan. Hallelujah! Minsan pa nating awitin. Hallelujah! Purihin ang nagligtas. Hallelujah! Kamatay ay nagwakas. Kalayaan ay taglay. Kaligtas ay binigay. Jesus, ikaw ang pag-asa ko. Jesus, ikaw ang pag-asa ko. Jesus, ikaw ang pag-asa ko. Purihin po ang Panginoon. Maaari na po tayo makaupo.
makes us whole, and you shoulder our weakness, and your strength becomes our own. Now you're making me like you, clothing me in white, bringing beauty from ashes. For you will have your bride, free of all her guilt, and rid of all her shame, and known by her true name. And it's why I sing your praise will ever be on my lips, ever be on my lips. Your praise will ever be on my lips, ever be on my lips. Your praise will ever be on my lips, ever be on my lips. Your praise will ever be on my lips, ever be on my lips. And you will be praised, and you will be praised. With angels and saints we sing, worthy are you, Lord. And you will be praised, and you will be praised. With angels and saints we sing, worthy are you, Lord. And you will be praised, and you will be praised. With angels and saints we sing, worthy are you, Lord. And you will be praised, and you will be praised. With angels and saints we sing, worthy are you, Lord. Oo nga, nauna yung SDE. Nauna yung closing video sa event. Ayan po ang Couples Night through the years. At sana po madagdag namin ang inyo pong picture sa amin pong humahabang listahan ng mga couples na na-bless ng Couples Night. Muling panawagan ho natin this Sunday po, although pwede pa humabol. Pag nyo na paabutin, wag nyo na po kayo magpa-last minute po. Para ngayon pa lang damahin nyo na yung love. Na maging bukal sa inyo na maging part ng Couples Night. Sino po rito nakapagpa-rehistro na po? Sa LTO. sa, sa love department. Sa ahensya ng pagmamahal. Sino nakapag-register na po? Taas po ulit kamay. Dami na po. Sa Antipolo, sigurado may nagpahabol pa. Si Brother Ness, kayang-kaya ni Brother Ness ho yan. At doon sa mga, ngayon pa lang nakapakinig, meron palang Valentine's offering sa anniversary ng Harvest Point. Mahabol ho tayo. Napaka-affordable po. Wala ho tong kita. Talagang ministry rate ho ang ating registration fee para lang hubusugin tayo ng pagkaing masarap na handa ho ng ating kapatiran, bigyan tayo ng magandang lugar at syempre bigyan tayo ng katuwaan po at kasiyahan po. At syempre ho, mensahe ng Panginoon. Isa pa ho siguro masasabi ko sa Couples Night na added value bukod sa pagkain, katuwaan, fellowship. Ito po ay renewal of vow ceremony. Nakapackage lang po sa napakagandang event. Pero po sa puso po nito, ito ay renewal or recommitment of vows. At kung kayo ay mag-asawa na whether 1 year, 2 years, 5 years, 15 years, 30 years, o piling nyo lang 30 years pero 3 years pa lang pala kayo kasal, kasi ang haba na ng pinagdaanan nyo, baka po laman ng puso nyo po na ipahayag muli kay Lord at sa bawat isa at sa harap ng madla na mahal yung inyong misis at nais yung magpatuloy sa Kanya. Then take advantage po. Diba? Nag-organisa na po ang couples ministry ng inyong renewal of vow ceremony. Ang liit-liit na lang po, registration fee na lang ho. May venue na kayo, may reception pa. Isipin nyo yun, di ba? Iba sa inyo, mag-renewal of vows ako sa Tagaytay, sa Antipolo. Gastos! Maging practical ho kayo. But more than that, napakaganda na pag nag-renew kayo ng vows, yung mga kapatid nyo kay Lord, ang mga saksi, ang mga magse-celebrate, at mga kikiligin. So kung nais nyo pakiligin si Mrs., ito pa, dagdag ko pa, gusto nyo pa ng added reason para matin na couples night. Sasabay ba kayo sa Miyerkules, sa dagsa ng tao sa mga restaurant? Ang hirap magpabook. Alam nyo ba magkano isang plato ngayon ng pork chop? 500 na. Naalamutan ko yung mga panahon na 250 lang yung mga ganyan. Naging 350, nag-pandemic, naging 450. Ngayon halos 500 na po isang plato. Yung registration fee sa couples night, Brother Joe, magkano?
Mas mura pa. And yet, napakadami ho nakapaloob ho dyan. Ano? But anyway, ayoko pa magbukang salesman ho dito. Ang pinakapunto ko lang po, we'd love to have you sa ating couples night. It's a wonderful opportunity po. Nanawa po matake advantage yun. Sabi nga ni Kuya Choi kayo sa Antipolo, may mga bagay na gusto mo ng encouragement, gusto mo mabless, kailangan subukan mo, kailangan puntahan mo, kailangan mag-participate ka. Subukan mo po na umattend at welcome ng ating couples ministry at nawa ho, matagpuan mo anong klaseng love at blessing ang nakareserba sa inyo. So today is the last Sunday po ng registration. But again, kung gusto nyo po humabol bukas makalawa, hanapin lamang po ang ating pong couples ministry sa pangunguna po ng mag-asawang Resuelo. Pwede po ba kayo tumayo? Para baka hindi pa kayo nila kilala. Ayan. Mahihain lang po sila. Sila po ang head ho ng ating couples ministry at 10 ho ng kanilang team. Nasaan na ba yung mga core group nila? Nagsha-shopping na ng premyo. Yung couples ministry, yun pa pala. Magaling ho yan magpa-premyo. Yung papapremyo ng house and lot. Bino nag-400 registration, pinakuha ka ng 4 million na house and lot. Joke lang pa. Magaling ho sila, napaka-generous ho ng atin ho mga donors at sponsors sa couples ministry. Gusto ho nila ko yung magkatuwan po tayo sa mga blessing. So all the more reason mag-register na po kayo sa kanila. Through our couples ministry or through any elder or small group leader. Isa ko rin pong imbitasyon sa atin ho mga community outreach. Balita ko po may mga dadalo mula ho sa suburban Cainta na outreach ho natin. May isa na rin couple na in-sponsor sa Baras, outreach ho natin. So baka ho sa Karangalan, baka ho may mga magulang yung mga chikiting na umaatin ho dito. Dami-dami ho chikiting na umaatin dito pag hapon. Mabless ho natin yung mga magulang na pinagpe-pray ho natin, yung mga willing at bukas na mabless ang HP family. Yun po yung magandang entry point ho na mabless ho natin yung mga magulang nila, yung mga bata ho sa Karangalan, yung mga parents nila, at maging yung ating mga dati pong inaabot at talagang binalik tayo ni Lord sa Floodway, Solid Cement Antipolo, at Kalakbay. Wala ho ang Los Baños family ho ngayon. Nandiyan ho ba sila? Nasa reunion. Alam ko may reunion ho sila. Hayaan naman po natin po na mag-enjoy sila. But nanonood yata sila sa stream. We're also inviting yung mga Kalakbay natin sa Tanay. May mga, binuhin niyo po sa Kalakbay, may mga couples na rin po sila. Yung wala, may mga gandang bagay na nangyayari sa tabi-tabi lang po ng HP, sa gitna ho ng mga nangyayari ho dito, praise God. So again, 5 o'clock, sa Saturday na po, Feb 17, our 2024 Couples Night. At isa pa hong maganda hong anunsyo before we go to the word and introduction of this message, ay sa anibersaryo ho natin, February 25, isang service lang ho tayo, isang simbolo ho na isang katawan ho tayo, ang ating mga centers, Antipolo at Pasig at ang mga outreach ho natin. Yun yung maganda ho dito. May Antipolo at Pasig plus. Diba? May plus pa. Sino yung mga plus na yun? We are inviting po the delegations of our various community outreach, again sa Baras, sa Tanay, sa Taytay, dito, at sa Antipolo, na diwang-diwang ho tayo. Magsama-sama makita natin po na kay-blessed po pala ng pamilya sa Harvest Point. Ito po ang good news. Official na ba, Ma'am Sita? Official na, no? In-announce ko po nung Friday, kung kayo po yung nakikinig po nung ating equipping on giving. Sino po nakapanood ng Facebook page natin nung usapang napakaganda nung Friday ng gabi? Ayan, Ayan. Sana all. Kasi po yung spiritual gift ho doon ng giving, doon tinalakay. Hindi nyo maririnig dito, doon ho tinalakay. At hindi pastor ang nagtalakay. Lagi na lang kami talking about giving yung nakapasawa. Maganda makapakinig about giving sa mga tao na ang lifestyle nila yung talagang pamimigay, pagsuporta sa gawain ni Lord. And so napakaganda ho ng naging panel discussion. Inabot nga kami ng 2 oras, feeling namin isa lang. Napakaganda ho ng mga kwento ng mga ka-journey ho natin po doon. At hindi lang po pala pera pinag-usapan doon. We talked about all forms of giving po at napakaganda ho. Kung kayo ay gifted doon, nawa na-encourage ho kayo. Going back, sa ating pong anibersaryo, nasa na ba ako? Sa ating anibersaryo po, meron ho tayong napakaganda hong blessing. Dahil po, it's official, ang ating anibersaryo po, ang ating one service ng 9 a.m. ay gagawin saan? Sa MOA Arena. Di ba? Di po, in the future. By God's grace. Gagawin po ito sa event center po sa Itaas. Yeah, praise God. Di ba? Grabe. Speaking of giving, ginip tayo ni Lord. Ng pangrenta para hindi naman ho para mema lang ho, pero para ma-meet nyo mas malaking pamilya ng Harvest One. Magkasya tayong lahat doon. At lalo po natin ma-enjoy ang bawat isa. So yun po, doon na po tayo. Sa anong floor po yun? Sa fourth. The fourth. Doon tayo mag-anniversary sa the fourth. The fourth floor. So fourth floor po tayo po next, hindi pa pala next Sunday, sa 25, sa huling linggo ng February, our 9th year anniversary. Nakakatawa po. Feel na feel nyo ba yung anib natin?
Yes, palakpakan naman natin ang Lord of the Harvest. Woo, praise God. Ay po. Alright, so we'll go to a time of prayer po and pag-pray ho natin po, patuloy syempre po ang ating sarili, ang mga pamilya natin, ang Harvest Point family. Ano po, sa atin po ikasyam na taon, lamanin ho nawa natin palagi ang sa prayer ang Harvest Point family natin. Ano po. So again, let's come to the Lord in prayer. Manalangin po tayo. Panginoon, salamat po Lord for 9 years and more of your faithfulness to this church. Thank you Lord for being so good to Harvest Point, Lord. We've been through so much, but Lord, minsan po, mas marami kang pagdaanan, mas nakikilala mo kung gaano kadakila ang Diyos. Kung naging hayahay po at madali ang buhay ng HP, Lord, baka hindi ho namin kayo nasamba like this. Kung puro hirap lang naman din po ang buhay sa HP, baka ho tumalikod na kami sa inyo. Salamat Lord sa inyong katapatan sa Harvest Point. Na binuo niyo po ang amin hong pananampalataya kay Kristo at kay Kristo lamang, Lord. You brought us back to a singular, focused, lifetime faith and commitment to Jesus Christ in your word, Panginoon. And Lord, salamat po, Panginoon. Natutunan din po namin po na yung pananampalataya ho namin nagmamahal at nagsisilbi. And so, Lord, thank you, Lord. In these 9 years and more, natutunan ho namin magmahal as a church. Iba sa amin, before pa kami nag-Harvest Point, baka po hindi kami marunong magmahal. Pumunta kami sa church para ma-bless lang ni Lord. Pumunta kami sa church kasi may pinag-pray lang kami. Nasagot sa aming mga pinagdadaanan. But Lord, sa pagpaproseso, sa discipleship ng Harvest Point, salamat sa lahat ng taong natuto magmahal sa iyo at natuto magmahal sa bawat isa. Ang salamat, Panginoon, dahil po natuto kami magsilbi. And right now, Lord our God, sa aming winding up ng serye on the right fit, the spiritual gifts according to Romans 12. Salamat, Lord, at tinuturuan yung bawat isa na mahalaga pala kami, kabahagi pala kami. Whether kahapon lang kami na nampalataya at nakakilala sa iyo o ilang dekada na meron kami lugar sa inyong iglesia. Kailangan po kami. Mahalaga po kami. Mayroon po kaming kabahagi. Kalakbay kami ng Harvest Point. And so I pray, Lord our God, na buuin niyo po, Lord God, ang inyong counsel at yung guidance, ang inyong equipping of the saints sa pamamagitan ng serye na to. As we talk about the gift of exhortation or encouragement today, I pray, Lord, that everybody will remember that they are called to be an encouragement. But Lord, those among us who are spiritually gifted with encouragement, may they rise up, may they shine for others to see the goodness of the Lord. Lord, bless us, Lord. I'm sure iba ho dito nahirapan, Lord, our God, ma-practice yung encouragement because they need encouragement. Even the encouragers need encouragement. And so I pray, Lord, that you will minister to everyone here. Prayer po nila health, prayer po nila wealth, prayer po nila po restoration of relationships, prayer po nila, Lord, clarity with their careers, prayer nila freedom from bondage to sin and to some forms of addiction, prayer po nila, Lord, maging okay lang po ang buhay nila. Lord, damayan niyo po ang bawat isa. Ipamalas niyo po muli sa bawat isa, bawat pamilya, ang katapatan at kadakilaan niyo. Na yung Diyos ng Harvest Point ay Diyos din nila. Ang gaano kayo kabuti sa Harvest Point, mabuting-mabuti kayo sa kanila. Pakapin niyo po ang bawat isa. Palakasin, patatagin, gawing tapat. Gamitin po ang inyo pong mensahero today, si Ma'am Sita, si Brother Choi, sa Antipolo, upang lalong pagyamanin ang inyong salita, itago lamang sila sa likod ng iyong krus ng Kalbaryo, maipahayag si Kristo at si Kristo lamang. This is our prayer in Jesus' name. Amen. Encouragement. Let me just say some few words about encouragement. Ang wiring po ng utak ng tao po ay mang-discourage. Ulitin ko po yun. Ang wiring po ng tao, ang nature ng tao, ay maging discouragement. Pansinin niyo po sarili niyo. Mas madali ho sa inyong mang-discourage kesa mang-encourage. Di ho ba? Pagising niyo sa umaga, tingnan niyo po ang lagay ho ng inyong sarili. Paano niyo po kinausap ang inyong asawa nung pagising niyo? Paano niyo kinausap ang anak niyo pagising? Ano ang attitude niyo pagpasok sa opisina bukas? Mas madali ho maging nega o negative kaysa positive. Pansinin niyo lang po. Okay? Kung magbibilang lang kayo, total, usapang couples night na po, kaya mahalagang matin tayo po na encourage tayo. Bilangin nyo lang po sa ledger, ilang mga mabubuting bagay ang sinabi nyo sa asawa nyo laban sa lahat ng mga hindi mabubuting sinabi nyo sa asawa nyo. Today lang, subukan nyo bilangin. Madali makaalala? Nagka-amnesia na? Hirap, di ba? Because that is the human condition. Wag na ho natin itanggi, wag na tayo magpaka-holier than thou. We are all, in our fallen condition, in our struggles po, more nega than positive. Hindi lang ho mga tao po may pinagdadaanan mentally ang nega. Lahat ho tayo may tendency
ay struggle, maging discouragement. And so comes Jesus Christ. Jesus Christ po is the greatest encouragement of God to us. Jesus Christ ay paalala ng Diyos na ikaw ay ginawa ng Diyos hindi para maging discouragement sa buhay, ikaw ay ginawa ng Diyos, ibangon ng Diyos para maging encourager. So pwede ho ba, konting pisil lang ho sa ating puso, can you po do something, sige po, to encourage another person today because that is who you are in Christ Jesus. So ito gawin natin, konting hong exercise icebreaker lamang. Pwede ho bang tumingin ka sa buong room na to? Maghanap ka ng hindi ng poste, maghanap ka ng tao. Huwag ka maghanap ng pagkain, tapos na yun. Tao. Okay. Focus ko sa isa. Focus on just one person. Sige, ang dami naman nakatingin sa akin. Nagigilty ako. Tingin kayo po sa mga nakapaligid sa inyo. Focus on one person. Kahit hindi yung asawa mo, kahit hindi mo kasama. Well, kung asawa mo gusto mo tignan, wow, sweet. Happy Valentine's. Pero kung hindi man, look at another person. Tignan mo, let the Lord lead you to that person. Focus ka sa mukha niya, isang tao lang. Hanapin mo yung pinaka-aboridong tao nila. Yung pinaka-dahakan, yung napakadaming ano po. Yan. So nakita mo na. Yung kahit masaya siya, malungkot siya, basta mukha siya ng tao. Okay, pwede pang tumayo tayong lahat. Now, practice po what you preach, what you believe. Lapitan mo yung taong tinitignan mo kanina pa. Huwag ka mahiya. This is a safe place. We all love the Lord. And the Lord loves us. Lapitan mo siya. Wala pang pinapagawa. Sabi ko lang, lapitan mo lang siya. Kahit gaano ka awkward, hindi mo siya kilala, hindi mo alam ang pangalan niya, lapitan mo siya. At paki ngayon, do anything in your power to encourage that person. Kausapin mo, patawanin mo, kamayan mo, pag-pray mo, abutan mo. Do anything in your power to bless that person. Go. Kung kaya nyo 2 tao, go. I'll give you a minute or 2. We have a lot of time today. Encourage because you are meant to be an encourager. Ngayon, naka-bless na ba? Mabilis lang to. Okay. Okay. Dun sa mga tapos na, lipat ng lugar. Maghanap pa ng iba. And be an encourager today. Doon sa mga tapos na, doon sa mga nagpe-pray, okay lang, do your thing. Diyan ka din ni Lord. Doon sa mga tapos na, let God lead you to the next person. Take the initiative. Huwag ka mag-antay na lapitan ka. Ikaw ang lumapit. Encourager ka eh. Ikaw yan eh. Kaya mo yan. Lapit. Huwag ka mahiya. Hindi ko lamang pinagdadaanan mo, hindi ko lamang pinanggalingan mo today. Pero dahil mahal ka ni Lord, encourager ka, lumapit ka sa iba. Huwag ka allergic sa tao. Yan. Ang panalo dito, yung nag-i-initiate. Because you are simply just living the dream. May nakikita kang mag-isa, lapitan mo. May nakikita kang hindi na batiin mo. Huwag kayong matapos sa isa. Kung dililid kayo ni Holy Spirit, I wanna overflow encouragement to another person. Go! Cannot be stopped. Yan. Okay. May namit na. Last round. Kung tapos ka na doon sa taong yun at meron ka pang gusto lapitan, last round, last minute, go! Be an encourager. That's who you are. Brother Ramon,
Ano, ganda na ng ngiti ni Brother Raman, ano? Yung mga ka-virtual SG mo. In-encourage mo sila. Sabi mo, sinabi mo, attend ka ulit, ha? Okay, time is up, sadly. Because may word pa tayo. Sige po. Salamat, my fellow encouragers. Wow. Wow. Sige. Ayaw na magpaawat. Kasi, nagpa-exercise ka pa kasi. Ayaw na magpaawat. Yan, ano? Okay. Okay, sige po, we can resume our seats. Balik na po tayo sa ating kinalalagyan. Thank you for participating. Thank you for being an encourager. Ayun po yung mga kapatid sa likuran. Thank you. Ayan. Hinga muna tayo. My fellow encouragers. Ano pakiramdam? Tingnan nyo sarili nyo. Look at you go. Tingnan nyo po ang mga nangyari sa inyo kanina lang. Para kayo nag-ibang tao eh. Para kayo na-upgrade eh. Para kayo naging tao talaga because ang disenyo ni Lord sa atin ay maging encouragement in Christ. Sarap ba sa pakiramdam? Siyempre! Sister Beth, oy, hi! Sister Beth, parang kulang na, lumutang sa upuan eh. Talaga, uplifted na uplifted. Look at you go. Tingnan nyo ang sarili nyo po nung ginagawa nyo kanina. Kung ma-replay ko lang, kung binidyo lang, sinisitibi ko po ang mga itsura po at mga gawi at galaw ninyo kanina nakakatuwa. Kaya naman pala eh. Ang tanong siguro, kung mabuti naman to disenyo to ng Diyos at kung kaya naman pala, ba't hindi natin mas ginagawa? Kung mabuti ito para sa puso mo at may health benefits talaga yan, ba't di natin mas ginagawa? Kung makakatulong naman pala sa asawa mo, anak mo, sa ka-churchmate mo na encourage sila, ba't hindi natin mas ginagawa? And so, Romans chapter 12 po, sa umpisa ng Romans chapter 12 verse 2, sinabi ho ni Apostle Paul, ang sikreto ho para maging encourager, nagsisimula sa ating pag-iisip. Sabi niya, with renewing of your mind. Kailangan magbago ang ating pag-iisip patungkol sa ating sarili at sa kapwa-tao natin. Anong mga klaseng pagbabagong isip ang kailangan para maging encourager tayo? Number 1, anong tingin mo sa sarili mo? I think ang number 1 hadlang, kaya ho sa mundo natin ngayon, puro tayo discourager, is ourselves. Ano ang nakikita mo? What is your self-image and self-worth talaga? If you appreciate yourself, if you have a sense of security in the love of Jesus, you will be enabled to be an encourager. Kung may pagtingin ka sa sarili mo. May pagtingin ka ba sa sarili? Mahal mo ba sarili mo? Minsan narinig sa preaching, deny yourself. Totoo yun. Deny yourself. Why would you deny yourself? Because Christ is already yourself. Meaning to say, you are already in Christ. And if you are in Christ, you are a new self. Ang ganda na ng self-worth mo. Ang ganda na ng self-purpose mo. Ang ganda ng self-image mo. Made in the image of God, you will be an encourager. Number 2, pag nag-get over mo ng struggle sa sarili mo, tignan mo naman yung iyong tao nga abutin. Anong tingin mo sa taong inabot mo kanina? Siyempre, una mo nakita sa kanya yung mukha niya. Sabi ko, mag-focus sa mukha eh. Sa external, the symbolism of the externality. Tignan mo yung kanyang pananamit, tignan mo yung kanyang galaw-galaw, kilos-kilos. Okay ba lapitan? Iba sa inyo siguro nagdalawang isip, pero nilapitan nyo pa rin, na-overcome nyo yung external barrier. Hindi kayo nang husga ng tao based sa kanilang itsura, bigote, tattoo, damit, lifestyle. You approach them because you just wanna bless them in Christ. Once you see someone as who they really are in the Lord, you will be an encourager. Once you see them for who they really are, you will encourage them. So minsan sinasabi ko doon sa mga kinakasal ko or kinakounsel kong kinakasal ko, yung pakakasalan mo ay mabuting tao. Otherwise, hindi mo siya pinakasalan. At maaaring may na-discover kang hindi maganda sa kanya along the way. Pero at the end of the day, tao pa rin ho at mahal pa rin ng Diyos yung asawa mo. Tama ba?
At kung nakikita mo siya bilang A, tao, B, mahal ng Diyos, mamahalin mo rin kaya siya. Couples night na bangin, Brother Jojo? Kasi hindi na natin nakikita bilang tao, asawa at mga anak natin, yung tingin natin sa kanila. Katabi sa kama, tagalinis ng bahay, tagabigay ng sahod, taga-alaga ng anak. You see them for their roles and their externalities. Pumuputi na ang buhok. Lumalaki na ang waistline. Hindi na siya yung kasing gwapo nung nanligaw. Ang dami na nangyari. Daming kulubot sa mukha. You're beginning to focus on those things. Hindi ka na nakafocus sa pagkatao niya. Disappointing siya. Ang dami niyang pagkukulang. Hindi. Hindi mo siya nakikita na mahal siya ng Diyos at may ginagawa pa ang Diyos sa buhay ng asawa at anak mo. Amen ho ba? Yung mga kapatid natin kay Lord, yung mga small group ka ministry natin, nakikita mo ba bilang mahal ng Diyos yung mga yan? O nakikita mo ba silang bilang nagtatapon lang ng oras mo? Bayan, nakikinig na naman ako sa problema ng mga mag-asawang to. Ayoko naman din ng couples group. Hindi. Nakita mo sila bilang tao at mahal sila ng Diyos, meron silang matuturo, madadagdag sa buhay mo sa small group na hindi mo inakala kung umabsent ka sa small group. Let's overcome discouragement in ourselves and with other people and let us be encouragers again by the renewing of our mind. And it's hard. Sabi ko nga, hindi lang naman yung may pinagdadaan ng condition pong discourager. We are all by default by wiring discouragers and so we need the help of the Lord. Yes, you might need human help. You might need counseling and professional help for those where it applies. But for all of us, we certainly need the help of the Lord. So to talk about encouragement, exhortation, encouragement. Okay. Sa Antipolo po tayo po'y ginrace ho ni Brother Choi. Today po we will be graced by another elder. And I'm so happy po to introduce this topic and this speaker because bukod sa ang speaker ho natin is a living example of an encourager. Lahat po kayo na-encourage na niya one way or another, I think, pag nakita niyo po ko sino yung speaker today. Hindi po kasi akong pinatakas ni Lord sa encouragement today. Ang aking pong worship service ay nasa hospital this morning. Nakikinig lang po ko sa Antipolo service because the Lord really clearly told me, your worship service today is to go to a hospital. Si Brother Manny, ang kanya kong encouragement, funeral service, ako hospital visit. And sabi ni Lord, hindi ba yan ang message ng worship service na to? Wala ka sa microphone sa Antipolo. Di ba kailangan palagi hawak ang microphone eh? Pumunta ka ng hospital. And what happened, ay, hindi ko po pwede kwento na masyado. Time is running out. But sobrang nakaka-bless what happened just an hour ago. Sa hospital ho na yun, sa hospital ng isang kapatiran ho natin. Sabi ko, that is, Lord, tinuruan mo ako maging encourager. Hindi kasi madali. Minsan kailangan sumunod ka kay Lord. So, mas gugustuhin ko, mag-mikropono pag Sunday, pero sabi ni Lord, punta ka sa hospital. And sobrang in-affirm ni Lord yung visit na yun. Last night, I was with my people last night. I was with my peeps. Nagkaroon po ng isang party kahapon sa Gateway. At ang mga nag-party po ay mga tao po na may disability tulad ko. And I felt so at home. And I felt so loved. I felt so encouraged. And I was able to encourage people as well. Grabe ho, nag-iingay kami sa buong Gateway Mall. Kasi mula doon sa church na nag-host ng party na yun, nagmarcha ho lahat sila papunta sa restaurant kung saan nagkaroon ng reception. Tinginan yung mga tao. Daming tao sa Gateway, sa Cubao kahapon. Tinginan sila. Makita nila, wow, posible pala maging masaya itong mga batang mayroong mga kapansanan. Pwede pala sila mag-party din tulad namin. What an encouragement. Kahit isang gabi lang, sabi ko, encouragement pa din yung sa pamilya. May pinagdadaanan. What's my point? Meant talaga tayo to be an encouragement eh. Wag natin isang tabi yung ating call, but also the giftedness of being an encourager. As I was saying, the speaker today is by gifting an encourager herself. She has encouraged many among you in many forms, in ways, through prayer, through word of counsel, through her giving, through her teaching and preaching like she will do today. And I pray po that after her message, mabalikan natin po Romans 12. By the renewing of our mind, we will be encouragers as well. Let's welcome the encourager today, Sister Sita. Ang tanong, encouraged kaya siya? Pag-pray niyo po. The whole time you're listening, pag-pray niyo po because encouragers need encouragement as well. Magandang umaga po. Ayan. Tuwan-tuwa ako dun sa mga pictures kanina. May mga fans club sa likod. Parang
Nai-encourage talaga tayong lahat. Si Rico panay palakpak talaga niya. Good morning, everyone. So, kagabi, iniisip ko, sabi ko, Lord, malapit na kaming matapos sa Romans 12. Sana nakita na natin ang gifting natin. Sana minire-reveal na si Lord sa atin. Baka may prophetic gift. Meron na ba ditong na-affirm na tayo ay maging full of wisdom as we speak God's word to our brethren? Sa teaching kaya, baka may kinakalabit ka na ni Lord at sumama ka na sa amin sa napakagandang ministeryo ng pagtuturo. Baka sa leading. Baka gusto, Sister Sita, pwede na kaya ako mag-apply na elder? Palitan na kita. Kasi alam ko, may nirarayuma ka na din eh. So, baka may mga gift of leading na ina-affirm si Lord sa atin. Baka naman serving. Alam nyo, si Sister Cindy at saka si Sister Alice, napapagod din po yan. Ang aga-aga, kagabi, nagluto na ng kutsinta si Sister Cindy, may lumpia na si Sister Alice. Baka gusto nyo sumama sa team, Coffee Corner. Baka kinakalabit ka na ni Lord gumising ng maaga o na Sunday. Alam niyo, dyan ako nag-umpisa, kaya love na love ko yung ministry na yan eh. Alam niya ni Brother Jay, nag-start ako, nagpapalaman ng tinapay sa Robinson. Yun ang aking first ever ministry. And punta kami ng maaga. Tapos from there, ang dami ko nang nadala dun eh. Sister Pressy, wala na siya sa atin. Sila Sister Cindy, mga kasama ko. Pero ang saya-saya talagang mag-prepare ng breakfast para sa mga movers, di ba Kuya Mar? Baka kinakalabit ka na rin ni Lord. Nasa linggo, 4 na sila dyan. Para may rotation naman, may mga Sunday na hindi si Sister Cindy ang 5 naghahanda na ng almusal natin. Baka naman. Di ba? Beke naman. Sabi nga ng ating mga kabataan, kinakalabit na kaya tayo ni Lord dito sa giving. Lord, ayoko tong bitawan, pero sinasabihan ka na ni Lord, subukan mo ako anak. At hindi kita pagkukulangin. Isa na lang isang na lang ang pag-uusapan natin next week, which is the gift of mercy. Tapos na tayo, anibersaryo na natin. Pero ito ang prayer ko, mga kapatid, na hindi matapos ang anibersaryo na walang kinakalabit si Lord sa atin dito sa spiritual gifts na ito. Because indeed, di ba sa ating iglesia, lagi nating sinasabi, the harvest is plenty, but the workers are few. Sana talaga, huwag tayong patulugin itong series na ito. Lord, gusto ko nang magsilbi sa'yo. Saan ka ba tinatawag? Kaya nga po right fit ang ating topic. Sana nakikita na natin yung hulma natin. Saan kaya talaga tayo tinatawag ng Panginoon? Yun po ang aming panalangin dito sa series na ito. Na, Lord, ikaw na mangusap. Ikaw na po ang gumamit sa amin. At huwag tayong matatakot. Lord, di ko naman alam kung paano yan. Because it is God who will equip you for the work. Yan po ang maganda. So basahin po natin uli ang Romans 12, 6-8. We have different gifts according to the grace given to each of us. If your gift is prophesying, then prophesy in accordance with your faith. If it is serving, then serve. If it is teaching, then teach. If it is to encourage, then give encouragement. If it is giving, then give generously. If it is to lead, do it diligently. If it is to show mercy, to do it cheerfully. Yun po ang yun po ang kagandahan ng ating pinag-uusapan. Hindi talaga tayo iniiwan ni Lord. Dito po sa gift of encouragement, ang ating mentor ay si Jesus Himself. Alam niyo yung principle na nung kasama niya pa yung mga apostles, I will do it, you watch me, so you can do it yourselves. God has modeled it for us. Pinapakita niya paano maging merciful, paano mag-serve. Sabi niya, I came to serve and not to be served. Lahat ito, minodel niya lahat itong gifts na ito. Yung pagbibigay ng kanyang buhay para sa ating mga kasalanan upang tayo ay maligtas. Lahat ito pinakita ng Panginoon eh. Kaya wala tayong excuse na, Lord, hindi ko alam kung paano. Di ba? Maalala nyo nung hinuhugasan niya ang paa ng mga apostles?
God has modeled it to us in very simple terms how He came to show compassion and love for all of us. Kaya kaya natin. Yun ang encouragement ko unang-una sa inyong lahat ngayon. Kung kayo ay kinakalabit ni Lord na tumulong sa gawain ng Panginoon, kung kayo ay manilbihan, do not be afraid. Kaya nga siguro sinabi ni Lord ng 365 times, do not fear. Kasi alam niya, tayo ay matatakutin, ayaw nating humakbang. Minsan meron kang konti, ayaw mo pang ibigay. Kasi natatakot ka, Lord, mauubos eh. Pero subukan nyo. Sinabi namin nung equipping sa giving, subukan mo lang. Subukan mo lang si Lord kung gaano talaga siya katapat. Because God will supply all your needs. Anong ibig sabihin na maging encourager? What does it mean to encourage? Doon na tayo sa slide natin, Vinea. What does it mean? Encouraging is also called exhortation. Right? Anong sabi dito? It is a spiritual gift evident in those who consistently call upon others to heed and follow God's word. Kung meron siyang differentiating quality ang encouragement, ito ay ang pagtanga natin sa salita ng Panginoon. Ang paggamit natin ng salita ng Panginoon upang akayin ang mga tao pabalik sa Kanya. Because the greatest need of that time, actually, mga kapatid, is that we are losing our dependence on the Lord. Minsan nabubuhay tayo ng parang wala na tayong Diyos. Na hindi na nakikita sa buhay natin na tayo ay nakaangkla sa Panginoon. The greatest need of the time is to realize that we need the Lord. But sometimes it is so hard for so many people to see this. Ang hirap. Ang hirap for so many. Dahil marami talaga ngayon, sabi nga ni Brother Paulo, ang mga taong discouraged. So ang next tanong natin is, why do we need to encourage people? Because we live in a broken world. Marami po sa atin talaga dumadaan sa kasalanan, sa poverty, sa illness. Ano yung mga nakaka-discourage sa atin? Yung may sakit ka na hindi mo alam kung gagaling ka. Kahapon po ng umaga kami ay nasa wake nung aming presidente, our founder and chairman of the Rustan Group, passed away. Naalala ko, ini-interview niya ako, 1991. He's a very, very beautiful person. Grabe ang leadership. Takot kami sa kanya, pero grabe po ang vision at ang leadership ng taong ito. And so we went to visit. And biglaan lamang po yun. In open heart surgery, hindi na siya nagising. And so the entire, ilan po kami, sa SSI lang, mahigit 5,000 kami eh. No? She has built a huge company. Wala po yung Rustan Group. Wala pa mga ibang companies na kanyang itinayo. But this is her great legacy to the country as well. Ang dami po mga leaders kahapon nandun, daming foreigners, ang daming principals. Wala nang mapaglagay yung bulaklak sa labas ng bahay nila sa Forbes. It is heartbreaking for us to be left by our president. Ang laki-laki po nung impact nito in the coming days sa aming lahat. And so, the managers were discouraged. Yung 3 anak niya po ay sobrang lungkot. Biglang-bigla, no? Yung may mga tragedy na nangyayari sa atin. We lose a loved one. Yung ating mga inaasahan nawawala. I don't know what this would mean eventually for our organization. Pero may mga fears yung iba, magre-reorg. Sino ba ang magte-take ng place niya? Nung kahapon po, pag uwi ko, I visited po si Jen sa hospital. Anak ni Kuya Nes. Let's continue praying for her. Grabe yung nag-uusap-usap kami when we were praying. Sabi ko, talagang may mga Job moments tayo. No? May mga panahon na, Lord, parang si Job, kailan ba matatapos ito? Yung tragedy na ganito, yung paghihirap na ganito, kailan ba ito matatapos? But for Job, may happy ending si Job eh. Di ba? Hindi naman siya nanatiling bigo at nawalan. Lahat ng nawala, binalik din ni Lord sa kanya. Yung Job moments ng ibang tao, hindi nila alam kung happy ending ba yon. Pag tayo kaya nagkasakit, happy ending yun, na gagaling tayo, mabubuhay pa tayo ng matagal. Many of us live in that state of being discouraged.
Ito nga lang, magva-Valentine. Naghiwalay pa si Bea at si Dom. Ay nako, paano kaming mga hampas lupa, di ba? Yung kasing ganda niya, nawalan pa ng love life. Nako, ang daming nadi-discourage. Sabi ng mga employees ko, ma'am, wala talagang forever, ano? Talagang, ang lulungkot. Sabi ko, kung ikaw ay na kay Lord, may forever yan. Nandayin mo lang ang God's best mo. Pero mga kabataan, apektado. Araw-araw, makikita mo yung mga discussion, di ba? Ikaw, kuya, nadi-discourage ka na? Ay, hindi siya na. Mas gwapo ka naman kay Dom, di ba? So, grabe ang nangyayaring discouragement. Sabi nga ni Choi sa Antipolo, pag dumating si Judith, di ba? We are so discouraged. Sa kaya ako kukuha ng pambayad ko. Pag bigla ka na lang may diagnosis ng sakit, nawalan ka ng trabaho, nawalan ka ng mahal sa buhay. These are all forms of discouragement. Kaya, wag na tayong lumayo sa pagtingin natin ng bakit ba kailangan nating maging maging encourager. Because indeed, we live in a broken world. Dami nating nararanasan. I'm sure, kung tatanungin ko kayo isa-isa, merong 1 or 2 sources of discouragement also for you. Sino dito ang walang utang? Lahat meron, no? Sino dito ang walang problema sa anak? Lahat meron. Parang palakihan na lang minsan ang usapan, no? Sino dito ang walang karamdaman? One form or another. Lahat meron. Sino dito ang walang problema sa biyanan? Diba? Minsan marami. Sabi nga ni Pastor Ed, ayan, walang problema sa biyanan. Okay? Sabi nga narinig ko one time yung sino walang problema sa asawa? Magko-couples night. Pag na muna natin itaas ang ating kamay, baka hindi sumama sa couples night yung ating kabiyak pag nagtaas kayo ng kamay. Pero sabi nga ni Pastor Ed Lapis, narinig ko siya one time, parang mas madali pa daw ilipat ang fault line ng Pasig kaysa baguhin ng ating asawa. Totoo naman, di ba? Napakahirap baguhin ng ating asawa. And sometimes, we get discouraged by the people who are very close to us. Sila mismo yung sa loob natin, nakakabagabag sa atin. Sila minsan yung nagiging source of discouragement natin. Sabi sa 1 Thessalonians 5:14, and we urge you, brothers and sisters, warn those who are idle and disruptive, encourage the disheartened, help the weak, be patient with everyone. Ito naman church context. Di ba? Church context ito, sabi dito ni Paul, hindi kayo pare-parehas ng gifting. Meron dyan yung magulong kasama, pasaway na kasama, may mga disruptive, di ba? May mga idle. Sabi, wag nyo namang alisin ng church yan. Mahalin nyo, i-encourage ninyo, at sabi, help the weak and be patient with everyone. Are we patient with everyone in church? Minsan hindi, no? Minsan hindi, tama. Di ba totoo, Ate Beth? No? Minsan di tayo patient with everyone. Literally, kung ang tingin natin sa mga kasama natin ay part of our body, di ba pag merong may masakit, nyari tuhod mo masakit, di ba lalagyan mo ng salompas, tatapalan mo, lalagyan mo ng kung ano-ano, di ba, para gumaling. Ganon din naman sa church. Pag meron tayong kasama na medyo alam natin, needs more understanding, needs more love, yun ang ating mamahalin. Yun ang ating pakikitaan talaga. Yun ang sabi ni Paul, bear with each other. Sabi tayo ay magtulungan, magpalakasan. Okay? I'd like to raise 4 points very quickly. Bakit ba kailangan natin maging encouragement? Number 1, because encouragement reflects God's heart. Pag ikaw nag-i-encourage, ang puso ng Panginoon ay nakikita sa iyo. Sabi sa Hebrews 3:13, basahin natin sabay-sabay, but encourage one another when? Daily, araw-araw now, as long as it is called today, so that none of you may be hardened by sin's deceitfulness. Ano ang puso ng Panginoon? Bakit dumating si Jesus dito? Para tayo ay iligtas. Yes. Salamat, Ate Rose. Para tayo iligtas. Ang puso ng Panginoon ay para sa ating kaligtasan. And that's where encouragement comes from. Daily, sabi, hindi every other day, hindi once a week, but
daily. Kasi kung sa ating paglakad, ang kasalanan laging nandyan. Ang ganda po ng devotion namin kanina sa breakfast dito, yung ating breakfast prayer in the morning. No? Ang ganda po ng devotion namin about Psalm 59, na si David, nung pinapalibutan ng kanyang bahay ng mga tao ni Saul, para siya ay manmanan, para siya ay patayin, he just raised his voice to heaven and cried, Lord, you are my refuge, you are my strength. Kung wala siyang kasama at nag-iisa lang siya noon, what a discouragement. Ang hirap pag lumalaban mag-isa, right? Pag ikaw'y napapalibutan ng kaaway, pag wala kang nararamdamang kaagapay, kasama, katuwang sa buhay, sa laban, di ba napakabigat? Okay lang yung lumalaban ka, pero may kasama ka. Merong nakakaunawa sa pinaglalaban mo. Meron kang strength na pinagkukuhanan. But David, in his despair, in his sorrow, cries out to God, and the Lord delivers him. Delivers him. Kaya, yung puso ng Panginoon, kung tayo ay totoong malapit sa Panginoon, again, this will come from a heart of a close relationship with God. It's very hard to be an encourager if you don't have that relationship with the Lord. You cannot pour from an empty cup. Hindi mo maibigay yung wala naman sa iyo. Pero kung ang puso mo ay malapit sa Panginoon, kung ang puso mo ay nakaangkla sa Panginoon, that love overflows. Ito po yung kagandahan ng encouragement eh. This is an overflow gift. Ito ay nanggagaling sa puso na umaapaw ng pag-ibig ng Diyos sa iyo. Hindi mo ito mabibigay kung hindi mo nararanasan ang kabutihan at pag-ibig ng Panginoon sa iyo. You're sharing what you have, the riches of God's power and mercy in your life. Yun ang naisishare natin. Yun ang naibibigay natin. And that's where the encouragement flows. Sabi po sa 2 Corinthians 13:11, finally, brothers and sisters, rejoice. Strive for full restoration. Encourage one another. Be of one mind and live in peace. And the God of love and peace will be with you. Sa ating relationship sa Panginoon, nararanasan po natin ang love at ang peace ni Lord. At ito ang ating naipapasa. Ito ang ating source of encouragement. This is the well from which you draw the buckets of encouragement for people. Pero kung wala po ito, kung ikaw po ay lumalakad ng lugmok din at wala kang encouragement, it is so hard to be able to share this to others. Kaya walk with the Lord daily. Even as we pray daily, let's walk with the Lord daily and desire that He overflows us with the love that comes from Him. Wala pong makakapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Do you believe that? Amen. Manahangan po tayo sa kabutihan ng Diyos at iparanas niya sa atin ang buhay na puno ng pagmamahal at kapayapaan. And this we can share to other people. The second point is encouragement strengthens the body of Christ. Minsan, ang hirap, pag sabay-sabay tayo nang hihina, no? Pag sabay-sabay tayong may nararanasan, kailangan talaga, we use our voice, we use our lives to be able to encourage people. And you would say, ang hirap po nun, parang hindi ko siya kayang gawin. Basahin niyo po ang 2 Corinthians 6:10. We are sorrowful, yet always rejoicing. Poor, yet making many rich. Having nothing and yet possessing everything. Kakaiba, no? This is a strange verse. Paano tayo naging mahirap pero mayaman? Na walang-wala but you possess everything. You know what sets us apart? The presence and the power of God. Kung nasa sa iyo ang kapangyarihan at pag-ibig at kapayapaan ng Diyos, you can encourage people. You can encourage people. Kapag mahirap po itong gift sa iyo, gusto ko rin yan. Parang gusto ko siyang i-desire, but I don't know how to begin to draw nearer to the Lord. Yun lang po ang sekreto, wala nang iba. Draw near to the Lord and let His heart overflow you. Ang dami po talaga sa atin, sobrang mga pagod at nanghihina na eh. Totoo?
Totoo. Anong sabi nga ni Ate Morissette? Gusto ko nang bumitaw. Alam nyo din ang dami nang gustong bumitaw. Sa buhay, sa iglesia, sa kanilang pamilya, kasi nakakapagod na. Si Ate Linda, pag nagkukwento sa akin, bitaw na bitaw yan. But every day, every Sunday, she is here. Kung alam niyo lang po ang pinagdadaanan ni Nanay Linda. Nung Sunday nga, nag-sorry ako sa kanya, haba nung preaching. Hindi po ako maghahaba ngayon. Babawi po ako kay Ate Linda. Naiwan po yan ng service, sa haba po ng service natin last week. I want to be accountable to her. Buti hinatid ni Ate Ayin. Kung alam lang po ninyo, pinutulan siya ng paa because of her diabetes. She lives alone. She doesn't have anyone with her. If you know her story, and you don't encourage her on Sunday with a hug, with a love, with coffee, maawa po ang Diyos sa atin. We have among us people who are deeply discouraged and they need to hear from us. Konting yakap, konting tapik. Lungkot na lungkot ako nung Sunday na sabi ni Ate Ayin, umalis na po yung tricycle niya. Ang binabayad, Nanay Lily, magkano binabayad mo sa tricycle papunta dito? 150. Wala po siya. May tinda po siyang basahan. Baka gusto niyong bumili. Pakyawin niyo na po. Para may pamasahe po siya pa uwi. Amen? Ayoko pong uuwi si Nanay Linda. Hawak po ni Sister Presi yung mga basahang bilog. Yan. Basahan is waving. Pang floor wax nyo na lang po sa sahig or pampuna sa kotse. Tapos itapon nyo na. Huwag na kayong maglaba. Para next week, bibili uli kayo. Diba? Kasi pag nilaban nyo yan, hindi yan naman kayo bibili next week. Pero yan lamang po ang pamasahe. Ayaw humingi ni Ate Linda sa atin ng pamasahe. Titinda siya ng basahan, may pamasahe papunta at pauwi. Maawa po tayo sa kanya. At tayo ay, she has that dignity. She wants to earn money, to be able to come to church. Kung hindi po tayo nababagbag nun, baka po malayo ang loob natin sa Diyos. It will show if you love God, you can love people around you as well. Kasi talagang marami nang gustong bumitaw. Ang naalala kong example ng bumitaw talaga si Peter, malala nyo nung namatay si Lord, nung namatay si Jesus, he was so discouraged. Sabi niya, mangingisda na lang ako. May mga tinawag sa atin na umaalis, nangingisda na lang. Totoo? Mangingisda na lang ako. Nangisda yung mama magdamag. Pagod, puyat. May nahuli ba? Wala. Pag malayo ka sa panawagan mo, magpagod ka magdamag. Walang isda. But God is faithful. And God shows up in those times when there's nothing left but trust the Lord. At nagpakita si Jesus, sabi ni John, it is the Lord. Sabi niya, ihagis niyo sa kanan. Halos hindi na nila mahila yung net kasi punong-puno ng isda. At hindi lang yun. Ang Panginoon nag-iihaw na ng isda. Kasi alam niya gutom ang kanyang mga alagad. I know how it is. I grew up in the islands. May mga uncle po ako nung bata pa kami. Sa gabi, pumapalaot sa gabi. Maliit pa ako noon, mga grade 4 ako, ganyan. Pumapalaot sila sa gabi. At pagdating noon, mga 4 o'clock ng umaga, mga 5 o'clock, nakaabang na po kami ni mama niyan kasi binibili namin yung mga nahuli nila. And my mom was so entrepreneurial at nasa kanya ko natutunan yung sipag talaga. Grabe po ang sipag ng nanay ko. Aabangan niya na yung mga boat, kakaliskisan niya yung isda, ihiwa-hiwain niya na yon. At yun, tinitinda namin yon. Kakatuwa po. At nakikita ko itong mga uncles namin, yung neighbors namin na nangingisda. Ang ginaw po sa laot sa gabi. So kailangan talaga pagbaba niyan, may dala na si mamang termos. Parang coffee corner na rin siya nung bata pa ako. May termos na siya na may, alam niyo yung kape na bigas na sarap-sarap nun. Yun yung kape, tapos may asukal na muscovado, ganyan. Tapos may mga cup. She just pours out to each one. And natutuwa, ang mura-mura ng bigay sa amin ng isda kasi may kape na kaming dala eh.
Pinakakapi na namin sila kasi ang lamig po sa laot sa gabi. So you could imagine how difficult, how hard it was for Peter and his troops, yung mga tropa niya na wala na huli. They were probably very discouraged. But God shows up in our moments of discouragement. Naranasan nyo na po yun. Nagrabe yung discouragement po. Pero biglang naranasan mo, andyan ang Diyos. Buhay ang Diyos. Ang presensya ng Diyos ay kasama natin. Amen? Buhay ang Panginoon. And so we learn from Him. We encourage people because of Him. And the more we love the Lord, the more we know how it is to encourage people. Kakatuwa po ang exhortation ni Paul dito sa church in Corinth. Alam niya may pinagdadaanan po ang iglesia ng Corinth. Ang sabi ni Paul, 1 Corinthians 6:13-14, be on your guard, stand firm in faith, be courageous, be strong, do everything in love. Sa anibersaryo natin, ang gandang mensahe nito para sa atin. Nadi-discourage ba tayo? Lord, maliit lang kami. Pero gusto namin abutin ng communities around us. Be on your guard. Stand firm in the faith. Be strong and do everything in love. Maging matapang lang tayo. Maging matapang, magbahagi. Ito si Nanay Linda, sineran ito ni Sister Precious sa tulay. Nandun sa tulay sa papuntang Marikina. Na hindi natin sinisino na ayaw natin magbahagi sa kanya. Kasi may judgment tayo na sa mga taong hindi maayos manamit, sa mga taong walang-wala. But if we love the Lord, hindi natin tinitingnan ng mga bagay na to. We just share. Nakakatuwa po ako, ang laki na ng gawain sa karangalan. May isang Sunday, nag-post sila Brother Nomer, may mga tumanggap kay Lord. May that be real in this church. May that gift of encouragement be alive in this church. Pananagutan po natin ang mga taong nilalagay ni Lord sa mga paligid natin. And if we have that gift of encouragement, let's speak out. Let's love. Minsan kahit maliliit na bagay lang. Tuwan-tuwa ako nung sharing ni Sister Weng doon sa equipping nung Friday. Sabi niya, nakakatuwa yung mga basurero doon sa kanila. Binibigyan niya ng kape at tinapay. Talagang humihinto doon sa harapan ng bahay nila. It's a little ministry of encouraging those people. Kakatuwa po. Wala namang maliit at malaki sa gawain ng Panginoon. Magkaroon lang tayo ng puso na willing magpagamit kay Lord. Amen? Amen. Number 3, encouragement is the work of the Holy Spirit. The Greek word for this is parakaleo. That means to comfort, encourage, to exhort, and to console. Sabi nga po sa 2 Corinthians 1:3-4, praise be to the God and Father of our Lord Jesus Christ, the Father of compassion and the God of all comfort, who comforts us in our troubles so that we can comfort those we ourselves have received from God. Ano po ang to-go-to verse ninyo? Pag talagang kayo discourage, what verses come to your mind? May mga favorite verses tayo, ano? Kung talagang minsan sobrang lugmok na lugmok ka, may naaalala kang promise ni Lord sa'yo eh. Malinaw ba? Yung bang instantly, nasa mind mo yon, madali? Ako palagi kong binabalikan yung Isaiah 41:10. Parang 3 yata ang frame ko nito. One in my office, I have one in my bedroom, I have one in Bicol in our room there. So do not fear, for I am with you. Do not be dismayed, for I am your God. I will strengthen you and help you. I will uphold you with my righteous right hand. Grabe, pag binabasa itong verse na ito, minsan tumatayo pa rin yung balahibo ko. Kasi talagang nararanasan ko lahat ito sa Panginoon. Pag ako nanghihina, siya ang kalakasan ko. Hindi niya ako pinababayaan. And I have experienced this, and I always share that my Lord removes all my fear because alam ko kasama niya ako.
This is how the Holy Spirit strengthens us. Kaya nga sabi sa John 14:16, "And I will ask the Father, and He will give you another advocate to help you and be with you forever." So kung tayo medyo natatakot mag-encourage, mag-speak up, isipin mo ang banal na Espiritu kasama mo. He will give you the words, He will use your voice, and He will help you be an encourager. Amen? Do you believe that the Spirit helps us in our weakness? Amen. The Paraclete, the Holy Spirit, is sent by the Father in Jesus' name to instruct His disciples and remind them of what Jesus taught them. Papaalalahanan ka ng banal na Espiritu eh. Naranasan nyo yung once in a while, para kayong kinakalabit na, anak, kausapin mo. Many times I've experienced that, Sis Ayin. Yung parang lapitan mo lang, tapos hindi mo alam may pinagdadaanan pala. Tapos mamaya, sis, salamat ah. Salamat na nginitian mo ako kanina. Gusto ko nang tumalon sa tulay eh. Di ba? Kaya lang, naandyan ka. You were an encouragement. You saved the day for me. May mga taong gano'n ah. Kaya nga, di ba sabi may saying, let's just be kind to everyone. May maraming struggles ang mga tao na hindi mo kita sa mukha. Minsan nga yung mga masasayahin pa, sila pa yung super depressed. Diba? Just be careful. Tread carefully around people. You don't know what they are struggling with. Minsan may mga pinagdadaanan yan, hindi sasabihin sa'yo, but the Holy Spirit will reveal it to you. Magkakaroon ka talaga ng sensitivity na parang itong taong ito may something. And the least you can do is be an encouragement. Minsan ngitian mo lang, sis, kape tayo. Kwentuhan lang, tabihan mo lang, di ba? Because the day is approaching, sabi nga dito. The days are evil. Ang daming problema talaga ng mga tao ngayon. Nung araw, hindi ko masyadong problema yung mental health ng mga empleyado namin. Parang lahat lang sila masasayang nagtatrabaho. Pag may mga outing, ang kukulit lang. Pag may mga pinapagawa ka, go lang. Pag may training, ang gugulo. Pero ngayon parang ang daming, ma'am, magli-leave muna ako. Mental health break. Parang lahat gustong mag-leave. Sabi ko, hybrid na nga tayo. Nagkikita na lang tayo twice a week. Mag-leave pa kayo ng mag-leave. Di na tayo nagkikita. Pero parang ang dami talagang mga malulungkot ang buhay ngayon, di ba? We were not talking kasi as much as we used to talk. Nung araw-araw may pasok, parang sa umaga pa lang nagmamarites na kayo. Di ba? Ang ganda na ng mga kwentuhan. Ngayon, that people are mostly away, yung mga friendship parang nawala din. Parang lumamig. Basta yung napapansin ko lang when I came back to work, I was doing a pulse. Pinapakiramdam parang pulse survey. Kumusta ka naman? Ma'am, lagi akong depressed. Parang ang daming depressed. Hindi naman nakakahawa yun. Pero bakit parang may mga nahahawa? No? It seems to be, there's something that's happening. And we need to pray to the Holy Spirit to restore us the joy of our salvation. Kasi minsan Christians na yun pa problema eh. Bakit nawala si Joy? No? Napalitan ni Judith. Diba? Parang lagi na lang may problema. May problema. Diba? So how do we then live to be an encouragement to people? Grabe ang challenge talaga ng encouragement. Kung dadalhin natin ang puso ni Jesus sa ating mga kapatiran, it is through the gift of encouragement. And finally, malapit na ako matapos, is number 4, encouragement stirs up love and unity. Sabi nga sa Hebrews 10:24-25, not giving up meeting together as some are in the habit of doing, but encouraging one another, and all the more as you see the day approaching. May isang prayer morning kami dito, nang grabe lang yung kilos ng banal na spirito. Nag-iiyakan kami nung isang morning. Kasi yung before the service, there's a breakfast morning prayer. Grabe lang nung umaga na yun. Parang, I think the Holy Spirit just really reminded us of people who are not coming to church anymore. May mga kapatiran tayong gano'n, na lumamig na talagang ayaw ng mag-church. The Lord just reminded us of certain names and faces and people, and we were just weeping for them, praying that the Lord would touch their hearts again. I wonder, you cannot be alone, Christian. Hindi ka pwedeng lumalaban mag-isa.
Alam mo yung sheep na nag-iisa, prone to ano yun prone to attack. Mas madali kang atakihin pag nag-iisa ka You need to be surrounded by other Christians. So panalangin pa rin natin that part of our encouragement is to remember people who might be undergoing something and have chosen to be away from the body of Christ. Tingnan po natin kung paano natin mai-encourage pa din sila. Sabi nga dito, and all the more as you see the day approaching. Nakakatuwa po dito sa Acts 4, may isa ditong tao na tinatawag si Joseph. Is a Levite from Cyprus, whom the apostles called Barnabas. Anong ibig sabihin ng Barnabas? Son of encouragement. Ganda naman ang pangalan niya, no? Pag nagkaapo ako uli, pag nanganak si Lex, pag nagka-baby, gusto kong pangalan Barnabas. Di ba? Hindi ko lang alam kung papayag si Lex. Okay, Barnabas. Di ba? Parang Barney. Si Barney. He sold the field he owned and brought the money and put it in the apostles' feet. Noong time na yun, dito sa kwento sa Acts, walang nagugutom, walang naghihirap. They were sharing. Part of encouragement is sharing all the possessions together. Nagtutulungan, nagbibigayan, walang mahirap. Walang maiiwan. The believers were, sabi dito sa Acts 4, the believers were in one heart and mind. No one claimed that any of their possessions was their own, but they shared everything they had. With great power, the apostles continued to testify to the resurrection of the Lord, and God's grace was so powerfully at work in all of them. Ganda, no? Maging Barney. Huwag maging Barbie. Diba? Maging Barney tayo. All right. And Philemon 1:7 says, your love has given me great joy and encouragement because you, brother, have refreshed the heart of God's people. Ang ganda nung pasasalamat ni Paul dito sa mga tumulong sa kanya. Alam niyo si Paul, ang dami niyang experiences ng kalungkutan sa ministry. Diba? Ang dami-dami niyang pinagdaanan. But he was always strengthened. He was always appreciative of the fact that many of the disciples of the Lord ministered to him in his moments of need. Okay? So tayo po ay dadako sa ating favorite acronym na hindi nawawala sa Harvest Point. Sabi dito, I'll put some handles. How do we encourage? So ang tanong na, paano ba? Paano? Ano yung, kasi kung may love in action, ito yung love in action. Meron siyang actions talaga. How do we encourage? And number 1, we could exhort and share God's word. Umpisa tayo lagi doon. Wag sariling mga salita natin at mga positive thinking, eme-eme, 'di ba? Sa God's word talaga tayo mag-rely. Yun ang i-share natin. Okay? Let's nurture each other, magmahalan, let's show care, magkamustahan, magpakita talaga ng pag-ibig sa isa't isa. When people need counsel, let's counsel lovingly and wisely. Lalo yung mga talagang nawawalan na lulumbay, nalulungkot, no? And may mga pinagdadaan ng problema. Open your heart to people. Alam niyo, ang ganda din maging vulnerable sa tao. Minsan kasi ang hirap pag parang nasa pedestal ka, hindi na sila makarelate sa'yo. Diba? When you open your heart to people, alam nila may struggle ka din eh. Alam nila mahirap din yung pinagdadaanan mo. And you're sharing this. Sabihin nila, ay, tao ka rin pala. Diba? Diba nakaka-encourage pag alam mo na, ay si ma'am, akala ko hindi mo alam paano kumain ng problema. Almusal mo din pala problema. Alam mo, nakakagaan ng loob na we are in this together. We understand one another. At hindi mahirap sa yung unawain ang ibang tao because pinagdaanan mo mismo yon. Opening your heart to people makes people understand that you too are human and you too need encouragement. Ako minsan nagsasabi ako, napapagod ako. And pag ang small group ko talagang nag-encourage one another, you come out stronger. Kasi alam nila na life is not always rosy and successful and happy. There are times when ikaw mismo napapagod din. Okay? You understand and accept differences. Hindi lahat ng tao pare-parehas ng values, ng background. No, unawain din talaga natin ang isa't isa. Okay? Recognize their gifts.
meron akong special gifting sa ganun. Parang nakikita ko yung, si ano magaling dito. Si ano magaling dito. Yung ganun, no? And, like the first time I saw Cindy, sabi ko, Cindy, sama ka sa coffee corner. Hindi na yan umalis dyan. Talagang niyakap niya na yung kahirapan ng coffee corner. Sa sariling bulsa pa nila yan most of the time nang gagaling yung mga niluluto nila. Hindi po yan galing sa church. Yan po ay sacrificial giving ng mga tao sa coffee corner. Yung magdadala ka ng, dati ang dala-dala namin, ilang ng pandesal, yung ganyan, gagawa ka ng palaman the day before. Alam ko si Sir Presi dati may sakit na yon. Nagigisa pa yun ng sardinas kasi may mga magi na ang gustong palaman sardinas. Yun. Minsan may dala yun hopya. Sabi ko, may hopya pa, binili mo. Sabi niya, kasi si attorney din, naghahanap ng hopya nung minsan. She remembers what people like and she tries to bring or to cook, these things. Galing po yan sa mga bulsa nila. Hindi po yan galing sa church. Grabe po yung sakripisyo talaga ng mga manggagawa din natin. Affirm their value. Pag nasarapan naman kayo sa ginawa ni Ate Lisang pansit palabok, sabihin naman yung, ang sarap sis. Oh, yumminess. Paki-affirm naman ang mga nagluluto. Diba? Sabihin naman yun, yung sandwich ni Cindy every week. Si Ate, galing gumawa ng puto, ganyan. I-affirm naman natin ang ating mga kapatiran. At pag napakaganda ng worship, ako ay make it a point after service, ina-affirm ko talaga yan. Sila Mark, ang galing nung lalo pag sobrang natouch ka nung awit. Ang ganda nung awit ang Tagalog. Napansin nyo? Ang sarap-sarap umawit ng Tagalog, no? Yung pag-songs ganon. Oh, affirm tayo sa worship team. Okay? Give people your time. Importante may oras ka ding binibigay sa mga tao. Huwag yung parang ang layo-layo mo lang lagi. And finally, engage with people. Yan ang mga handles natin ng encouragement. Okay? Bago tayo dumako sa reflection questions, I'd like to show you another very clear example of what encouragement looks like. Ready na yon? Kaya ko dito po ako sa mga lansangan ng Maynila. Nung po ako napadpad sa Quiapo. Alis, okay. Yan. That is a true-to-life story of Daniel De Hapin who had finished in Germany. Salamat sa pagtsatsaga ng kanyang teacher. We all need people who would encourage us to reach our dreams. No? Simple lang. Ngayon magba-Valentine, marami na naman magtitinda ng roses sa daan.
when we see these kids, let's say a little prayer for them that they may become another Daniel Dihapin who would find somebody who would encourage them so they would reach their dreams. Wag lang natin sabihin, ang mahal naman yan, magkano yan? 100, 100 rose. Wag, panalangin lang natin sa ating puso na may they find somebody who would be kind enough. Ang mga teachers talaga, ang buhay nila, grabe ang nararating, no? Grabe po ang nagagawa ng buhay natin. I'd like to encourage, I'd want to end here. This is an encouragement for us who are encouragers. Alam ko mahirap maging encourager. Kasi magbibigay ka ng oras, magbibigay ka ng pagmamahal, magbibigay ka ng part of yourself. Pero ang ganda po ng paalala sa Hebrews 6:10, God is not unjust. He will not forget your work and the love you have shown Him as you have helped His people and continue to help them. God is not unjust. He will not forget. Kahit yung maliit na tubig na binigay mo sa nauuhaw, kahit yung maliit na ngiti na naibigay mo sa taong sobrang lungkot, God will not forget. He is not unjust. He will remember the good that you do to everyone. Ano ang nakakalimutan ni Lord? Yung mga kasalanan natin. Yung mga kahinaan natin. Our iniquities, God forgives and forgets. But not every good deed that we do for the least, the lowest, and the little, and the last. Hindi makakalimutan ng Panginoon yun. For our reflection questions, flash lang natin. As a spiritual gift, pray for and desire the gift of encouragement. Are you reflecting the heart of God in your life? Are you genuinely happy to see people grow in their faith? Are you delighted in sharing your life with others? Panalangin ko mga kapatid, gamitin ng Panginoon ang ating buhay, maging patutuo, maging sa ating paninilbihan, maging encouragement sa bawat isa. Amen? Ipanalangin po natin. Let's just close our eyes. Father, we want to grow more and more in love with you, Jesus. Use our lives, aming Ama, upang maging kawangis mo, Lord God. To encourage is to reflect your heart. To encourage is to follow your way and imitate your ways, O Lord. We want to be more like you every day. Daily, Lord. We want to be more like you. Tulungan mo kami, Panginoon, to be an encouragement, not a source of discouragement for people. As parents, help us to encourage our children. As spouses, O Lord, let us be an encouragement to the person you have placed in our life. Patawarin mo kami sa mga panahon, nakakapagbitaw kami ng masanga salita, Panginoon, na nakakasakit, nakaka-discourage, O Lord, sa aming family. Patawad, Panginoon, sa mga pagkakataong dinadaan-daanan lang namin ang mga tao sa paligid, ang mga mahihirap, Lord, ang mga walang-wala, ang mga walang pag-asa, ang mga hindi nakakakilala sa iyo. Patawad, Panginoon. Would you put it in our heart, O Lord, from this day on, to be an encourager, to be more like you, and to reflect your love, aming Ama. Salamat po, Panginoon. Kilusan mo lamang kami ng iyong banal na Espiritu. Patatagin, palakasin mo kami, Panginoon, in this journey that you have set before us. Salamat po sa gawain sa umagang ito, Panginoon, at sa aming paghihiwa-hiwalay. Bless our offerings, Lord. Bless our time together. Bless our families, Lord, our work, and everything that we do. Salamat po, Panginoon. Inaalala po ang may mga pangangailangan, Panginoon. May we encourage them as well. Mga may sakit, O Lord God. Ang mga nahihirapan, Panginoon. Kalingain mo sila ng iyong banal na pag-ibig, O Lord God. At bigyan ng pag-asa. Maging matatag. To stand firm, to stand strong, O Lord. And to be your hands and feet in this world. Salamat, Panginoon. This is our prayer. In Jesus' name, amen and amen. God bless po. God bless everyone. Po ang doon sa krus. Doon sa krus. Ako'y
pinatawad. Jesus, ako'y aawit ng walang hanggang pagpupuri. Ang puso ko'y sa'yo. Ako'y natagpuan ng ibig na dakila. Doon sa krus, ako'y iyong pinalaya. Jesus, ako'y aawit ng walang hanggang pagpupuri. Ang puso ko'y sa'yo. Hangad ko lang ay mamalagi sa presensya mo. Natagpuan, ako'y binago ng pag-ibig mo. Hangad ko lang ay mamalagi sa presensya mo. Luwalhatiin ang pangalan mo, O Jesus. Luwalhatiin ang pangalan mo, O Jesus. Luwalhatiin ang pangalan mo. Praise God! So muli, umawit po tayo ng may katagumpayon. Magagawa, lahat makakaya, kalakasan ko'y ikaw. Walang imposible sa iyo aking nakita. Taglay mong pag-asa, ako ay nagtitiwala. Walang imposible. Oh, 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 oh. Walang imposible
Matagumpay na po tayong lahat. Amen! Maligayang araw po ng linggo at tayo po ay uuwi, taglay ang kagalakan at